case of Sara Duterte versus House of Representatives et al. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Hello po mga ka-viral, welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa impeachment complaint ng Kamara laban kay VP Sara Duterte. Hiling ngayon ng Kamara na madaliin na ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at huwag na antayin sa darating na Hunyo o Hulyo bago simulan ayon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero. Nanawagan ng Kamara kay PBBM na magpatawag ng special session kasama ang Senado upang masimulan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Handa ni di umano ang taga-Kamara na bumubuo sa prosecution panel para sa impeachment, subalit tila walang aksyon dito ang Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero ay ang Senado ang may tanging kapangyarihan para magdesisyon kung kailan at kung matutuloy ang impeachment dahil sinusunod lamang nila ang rules ng Senado at ng Constitution na ikinadidismaya ngayon ng taga-Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay walang basihan si Escudero para huwag simulan ang impeachment trial. Kinwestiyon din niya ang desisyon ni Escudero. Subalit, ang kampo naman ng Vice Presidente ay naghain din ng petisyon sa Supreme Court hinggil sa di umano questionable na fourth impeachment complaint laban sa kanya. Kinwestiyon din nila kung bakit hindi kaagad ipinasa ang first to third impeachment complaint sa House Speaker para maipas na rin sa Senado. Ayon sa mga abogado na naghain ng petisyon ay defective di umano ang ipinasa na fourth impeachment complaint. Kaya hiling nila sa Korte Suprema na ibasura ang impeachment para sa Vice Presidente. Bagay na sinagot naman ng taga-Kamara na haka-haka at fake news ang inireklamo nila sa Korte Suprema. Sa ngayon ay nabigay ng 10 days para sa Senado at Kamara ang Korte Suprema upang magkomento at magpaliwanag hinggil sa authenticity ng fourth impeachment complaint na kanilang natanggap. 115 complainants, members of this House, said that the VP deserves a day in court. Yung mga kaso naman po niya, it's not really connected with her partisanship or which party she belong to. These are brought about by the allegations and violations and of the joint circular when it comes to the utilization of the confidential funds. One of the articles of impeachment is brought about by the threats that she made publicly against the president, against the first lady and the speaker of the house, threatening their lives. So we should not divert from those the real issues at hand, no? Yun po yung focus ng impeachment na ito. Politika, darating naman yan sa mga eleksyon. There are ways para resolbahin ang politika, but this is already something beyond politics. This is about holding public official accountable to their actions. Thank you, Kongs. Follow-up lang po, nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira? Yung concerning FERD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin nyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po, ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag
tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Naghahanap sila ng ibabato sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng magagandang bagay. Hindi yung mga hindi magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon. Eh siyempre, sasakyan nila. Ang daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, mag-grab sila ng media mileage, di ba? Di ba, sasakyan natin to para, sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila at hindi paninira. Tignan natin, baka umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan, naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo plataforma, hindi yung andyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento, papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasaan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira. Thank you, Kong. Last from my end na lang po. After 5 years, na-remove na po yung Philippines sa FATF gray list po. Philippine Anti-Money Laundering Council said it will boost investment dahil mas luluwag at least yung pagbabantay sa bansa when it comes to mga pumapasok na investments nga. Reactions po. Ito, i-connect ko lang sa sinabi ni Kong Ernix kanina that the President is busy defending the nation, protecting and preserving our national territorial sovereignty. No? Apart from that, this administration is also busy trying to address yung credit standing ng Philippines, kung ano yung image ng Philippines internationally. That's one of the indication that this administration means business. Because natanggal na tayo sa gray list area. Ano yung gray list, 'di ba? Ng anti-money law. So it only shows na yung trust ng international community ay bumabalik sa seryoso at magandang patakbo ng bureaucracia ng administrasyon na ito. Hindi yan nanggagaling sa mga political allies ng administrasyon na to. This news comes from a legitimate international organization saying that the Philippines is does not belong in the gray list of the countries na massive yung money laundering. No? So it's a positive development, and we commend this administration for really addressing that issue and removing us from that list. Ako just to add lang, tingin ko isang reason doon yung total ban ni President sa Pogo. Because the total ban in Pogo, yan alam naman natin yung Pogo, yan yung web of lies and criminality. Isang dyan, yung money laundering. Ang malungkot na fact dito, yung mga involved sa Pogo, yung mga sugarol, yung mga naghahasik na mga bisyo na nakakasira ng buhay ng Pilipino para yumaman lang sila, dahil kinat na ni President Bongbong Marcos, umokay tayo sa money laundering. Ang problema natin naman ngayon na hinaharap natin, same individuals involved in illegal gambling and pogos. They're trying to get in government. If you would see, ang daming tumatakbo. Gusto makapasok sa pamahalaan para proteksyonan na naman yung mga illegal na gawain nila. That's why I really salute and commend President Bongbong Marcos na binan niya yung pogo, binawal niya yung mga gambling na yan, pero we should really help the President na, tayo mga botante maging matalino, wag nating hayain mapasok yung pamahalaan ng mga illegalista ng mga taong to. Thank you. Idadagdag ko lang din, no? I think from our end, yung Quadcom,
ito yung po yung nagpapakita na yung talagang direction po ng Quadcom ay nasa tama na direksyon. Dahil we were able to unearth yung mga cobwebs nung lahat ng mga sophisticated na mga networkings ng mga illegal operators ng Pogo dito. At least nakadagdag yung tama po yung sinabi ni hindi lang dun sa immediate nagpagban dahil ang presidente alam talaga niya na na kung ano magiging effect nito at paano dapat mag-move forward ang Pilipinas without this kind of illegal industry. Pero the House of Representatives from our end, the Quadcom, was able to at least come up with an institutionalized policy that would really deter the coming in or the resurrection of these illegal activities like Pogo. Thank you, Earl. Let us recognize Bibian Gulia from ABS-CBN2. Follow-up lang po dun sa question ni Earl kasi nabanggit ni Kong Zia kanina, si Presidente ay walang lining, wala kayong nakikitang lining na maging diktador. Sabi ninyo, he's very diplomatic, respects separation of powers. I wonder lang kung meron ba kayong nakikita ng mga leader na may leanings na maging diktador? Nakikita sa ngayon? Kasi ako, hindi ko naman pinofocus yung aking observation talaga on individual leaders sa ngayon eh. I'm trying to at least believe that our leaders right now are really focused on how we can improve our lot. But there are certain, since nagkakaroon election kasi tapunan ito ng political propaganda. Oo. It's for me personally, I would say that those people who have been in power and yet use their power to censor perceived political enemies has the tendency of a dictator. Taong bayan po ang magdidesisyon dyan. Sila din po magpapaupo kung sino man ang mga susunod na leaders ng ating bansa. At naniniwala ako na ang taong bayan alam nila kung paano mamili ng tamang leader. Okay, move na po ako dun sa updates on impeachment. Kasi parang nung mga nakaraang meeting ng prosecution panel, I saw na may mga sumasama po sa inyo. Updates lang po sa preparations. Yes, yung prosecution panel, actually we're not part of the prosecution panel, but as far as we know, they are doing their best in preparation for the upcoming trial sa Senate. At the end of the day, I'm sure both parties are preparing. So, yung impeachment trial kasi sa Senate, it's a good opportunity na marinig yung dalawang panig eh. So, I think it's the most democratic process we can go for. That's why both parties should really be prepared. And I think they're doing that. Thank you. Yan. Hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate, mayroong naman nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang pag-release ng impeachment complaint at matatapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. So kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Guloy. Again, So kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga Senado. Hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum hindi mo po iba-iba po ang opinion kung ano mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang pag-release ng impeachment complaint.
Wala pong decision ang Korte Suprema dyan. Oo. So kumbaga ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po, yan po ang aking payo. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung pag-release ng impeachment articles. Pero sir, kahapon, nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order. Dahil nga daw po parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinail laban sa kanya. Abay, nalabag na yung 1-year bar. Kumbaga. So, pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin pong saligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang, hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador not to follow kung sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito. Hindi ko po masagot yan. Yan ang magiging problema. Dahil wala pa pong decision dito, pwede sabihin ng mga senador, by separation of powers tayo at nakalagay sa saligang batas, kami po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung ano mangyayari at pwede po i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin, hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat mag-delitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Tinyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlo. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds,
As Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates, nothing less. Next. Good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa Constitution yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yon. So, hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman manggaling sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello. the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can ask for a special session
for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before? Posible po, pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solgen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako, dun sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yun? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suggestion, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman gano'n ang posisyon niya, i-consider pa rin namin yung kanyang suggestion. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules, ha? Ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit pa laban sa amin na sabihing binabago lamang yan specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, I have 3 questions. Meron pa? Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for mandamus or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating baliktanawan na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema.
So sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So, until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin, kung susundin o hindi ang Supreme Court ruling? Para sa akin, susundin